Good morning everyone, my name is Trixie Colibar and I'm going to discuss about prehistoric art. Sa prehistoric, it represents the earliest form of human creativity tulad ng cave painting, rock art, sculpture, and engraving and portable art objects. Paleolithic art. Bakit nga ba sinabi na ito ay produkto ng climate change? Dahil sa bago-bago ng panahon noon, ang instinct ng mga sinaunang tao ay maghanap ng bagong matitirhan na magbibigay sa kanila ng mas magandang tahanan or magandang pamumuhay. Dahil nga sa pagbago-bagong klima ng panahon, hindi lang naman mga sinaunang tao ang naapektuhan. Pati yung mga hayop ay naghanap rin ng bagong matitirhan. At dahil sa paglipat ng mga hayop, mas naging limitado na lamang ang pagkukunan ng mga sinaunang tao ng mga hayop na kanilang nahuhuli upang gamitin sa kanilang mga pang-araw-araw. Mesolithic art. Dito naman, pinapakita ang pagsisimula ng pagbabago o pag-unlad ng mga pamumuhay ng tao noon. Dahil nga sa mas maunlad na ang pamumuhay ng mga sinaunang tao, mas naging detalyado na sila sa pagguhit o pag-uukit ng mga pictures o mga isa sa kilala noong Mesolithic art ay ang Venus of Willendorf. Ito ay isang figura ng babae na nagpapakita na may malaking dibdib at malaking balakang na sinasabi na nakapokus ito sa pagdadalang tao ng isang babae at pangangalaga sa kagandahan ng katawan nito. Neolithic art naman. Ang Stonehenge sa England ay ang kilalang Neolithic art. Ito ay naganap particular noong 2000 BCE hanggang 3000 BCE. Para sa iba, ang Stonehenge sa England ay itinayo bilang isang templo na nauugnay sa ritual ng mga sinaunang tao. Ang iba naman, inuugnay ito sa mga astronomical na nangyayari sa ating kalawakan, tulad ng pagsikat ng araw, paggalaw ng buwan, at iba pang mga nangyayari sa ating kalawakan. Egyptian art. Ito ay nahati sa tatlong periods: ang Old Kingdom, Middle Kingdom, at New Kingdom. Sa Old Kingdom, dito na nangyari yung Pyramid of Giza sa panahong ito. Sa Middle Kingdom naman, ay naganap noong 1650 to 2500 BCE. Ang mga hari noon ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan. Noong Old Kingdom kasi, nawala ng kapangyarihan yung hari noon na pumunuan ang kanyang nasasakupan dahil nga maraming mga prinsipe na mas piniling sila na lang ipamahala dun sa isang lugar na yun. Parang nagkanya-kanya na lang sila. Kaya nawalan ng kapangyarihan yung hari na pamunuan yung kanyang buong kaharian. Sa New Kingdom naman, sa panahon ito naman ay ang pag-unlad at pagsulong ng teritoryo ng Egyptian. Dahil nga malakas ang imperyong ito, nagkaroon ito ng matatagumpay na parao. Sila ay si Akhenaten at Tutankhamun. Sinasabi naman sa Narmer Palette, ito ay pinaniniwala nag-isa o nag-unify sa mga iba't ibang uri ng relihiyon sa Egypt. Makikita sa Narmer Palette ang mga aso, mga hayop, mga larawan ng Diyos at mga prinsipe at iba pang mga mandirigma. Sa Great Pyramid of Giza naman, ito pa yun ay during Old Kingdom. Sinasabi kaya na ginawa ang pyramid para magsilbing libingan o pahingahan ng mga parao o yung mga dating namumuno sa Egyptian. Si Queen Nefertiti
ay asawa ni Parao na si Akhenaten at nanungkulan bilang reyna consort. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay ang magandang babae na dumating. Si Akhenaten na asawa na Perteti ay ipinatupad ang pagsamba sa iisang Diyos lamang at yun ay sa atin. Si King Tutankhamen naman, isa lang yun. Siya ay isa sa anak ni Parao Akhenaten. Dahil sa utos nung tatay ni King Tutankhamen na magsamba sa iisang Diyos lamang, nagbunga ito ng hindi pagkakasundo ng iba't ibang mga relihiyon. Kaya dahil nga pumanaw na si King Tutankhamen, pumanaw si Akhenaten, naisip ni Tutankhamen na ibalik yung pagsamba sa maraming Diyos para nga bumalik rin yung pagkakasundo ng mga tao at para mas ma-under niya yung kanyang